Hello, Xin Chao, and mabuhay! Ni Diana nga po pala at ako po ay mula sa Pilipinas at ako ngayon ay kasalukuyang natuturo dito sa Vietnam. Actually, maraming nagtatanong sa akin kung paano ako nakapunta dito. Syempre by plane po. Pero kidding aside, ready na po akong mag-share ng aking naging journey dito, ng aking application and everything. But before that, this video was taken last year during my summer class in a public school. Makikita nyo sa video kung ano yung process ng pagkakasunod-sunod, kung paano kami magturo and everything. But there are slight lang naman na differences na makikita ninyo kasi nga summer class to. And I hope by watching this video ay makaka-pick up po kayo or makakapulot ng mga strategies or ways kung paano po magturo sa mga ESL learners natin. Malay natin, di ba, one of these years, kayo na po yung susunod na makapunta dito sa Vietnam or other countries po if you are willing to be an ESL teacher. Kagaya ko po, it was never my dream na makapunta sa abroad para magturo. Kasi po, I was a BSE major in Filipino graduate. Kaya kung iisipin natin, parang malabo na pwede akong magturo sa abroad. Kasi nga, Filipino yung major ko. At sa Pilipinas lang pwedeng ituro yon sa pagkakaalam ko kasi tayo yung may wika nun. Hindi naman kailangan yan ng mga taga-Vietnam o ng taga-Thailand. Depende na lang kung gusto nilang pag-aralan. Just a brief background lang, I graduated year 2017 and after my graduation, I thank God because I landed on my first job at the school where I had my on-the-job training or practice teaching. And I had 4 academic years of teaching experience there. But year 2021, I resigned due to personal reasons. Ay mali, 2022 po pala. And by the end of year 2022, I got hired by my alma mater, which is the Cagayan State University, Sanchez Mira Campus. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Charing, dito pa lang pala mag-i-start yung breakthrough sa buhay ko. Sa pagkakataong ito, dito ko mas lalong napagtibay yung paniniwala ko na God uses extraordinary people para i-carry out yung extraordinary plans na meron siya sa buhay natin. Hindi ko makakalimutan, of course, yung araw na yun. By the end of February, habang ako ay nakaupo sa library, o di ba may rhyme? Ma'am Rem approached me. Hello, Ma'am Rem. Please follow her page, Rem's Thoughts and Talks on Facebook. Tapos ang sabi niya sa akin, gusto mong magturo sa Vietnam? Tapos ako naman, very hesitant ako. Tapos sabi ko na lang sa kanya, ma'am, pag-iisipan ko. Kasi ako, Filipino major ako, di ba? Ang kailangan nila English major. And then, kinaumagahan, marami na rin yung nagsasabi sa akin na, uy, try mo si Ma'am Janeline, si Ma'am Melbs. Sila kasi yung may contact sa kumuha sa amin na nandito sa Vietnam, na graduate din ng CSU. Eksakto na yung kukuha sa amin dito sa Vietnam ay may pamangkin, pero math major siya, pero kukuhanin siya. Kaya naglakas loob din ako na, ay for the go, kung kaya ng math, syempre kaya din ng Filipino major, di ba? Syempre, isinangguni ko rin ito sa aking pamilya at most especially sa aking uncle and auntie na kasama ko sa bahay. And sabi naman nila, they will support me kung ano man yung magiging decision ko. It's up to me. Napakahirap na decision to, promise, because I don't wanna leave them in the first place. At ayun na nga, I finally made up my mind to grab this opportunity. Iba din kasi talaga yung dulot if you are surrounded with people that supports every endeavors na tatahakin mo and believes na kaya mo. Diba? Iba talaga yung hatid nito. Ibang kumpiyansa sa sarili. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. And going back, of course, ang una nating ginawa ay to send our CV or resume. And then after 2 days, naka-receive ako ng email telling me na mag-ready daw ako ng aking teaching demonstration video. Ang topic ko ay nouns at ang tuturuan ko ay grade 2. At ayun na nga, napa-video tayo at napa-edit ng bonggang-bongga. Tapos sinend ko na. Then after that, na-notify na naman ako for interview. Because yung demo mo, dun nila ata ibibase kung kukunin ka nila or hindi. At yun, in-interview na ako and all. Gabi yun noon, I remember. Tapos, ayun. Natanggap naman ako and sabi nila I have to get ready with my documents na kailangan ipasa ko ang mga sumusunod. Una, I have to secure my CAV
Yung CAV includes your TOR and diploma. Tapos, kailangan mo din ng NBI, yung newest, hindi yung pa-expire na. Syempre, you need to secure also your passport kasi kailangan mo yun, di ba? Para makapag-fly ka. Dahil hindi tayo English major, kinailangan kong kumuha ng English Proficiency Certificate gaya ng TESOL or TOEFL at saka C1 or C2 certificate. Buti na lang talaga may nakita ako sa Facebook na medyo mura lang, $4.99. Yung babayaran ko lang for my TESOL certificate. Pero kailangan kong sagutin yung mga modules na ibibigay nila. Tapos kapag tapos ko na siyang sagutan, ayun, bibigyan na nila ako ng certificate. Medyo may karamihan yung mga questions doon sa module, kaya it took me 2 days and nakadepende rin sa schedule na mayroon ako. So, kung mayroon lang akong free time, doon lang ako sumasagot. As for the C1 or C2 or sometimes sinatawag nila na FSET, ay pwede po siyang i-access ng free. Online po. At unlimited po yung pagtitake doon ng exam. Kung hindi mo po ma-meet yung score na pang C1 or pang C2, pwede mo po siyang ulitin hanggang sa ma-meet mo po. And then after that, i-email po nila yung certificate sa'yo. Kailangan mo ring i-ready yung PSA mo. Of course, hindi rin po mawawala ang medical. At kapag na-ready na yung mga documents mo na to, may mga kailangan kang ipakana sa attorney and then ipalegalize mo na siya sa DFA and then ipa-translate mo na siya sa embassy ng Vietnam sa Manila. If you want to take the TESOL or the TOEFL and the FSET exam, just send me a message so that I can recommend you po. Legit po yun, hindi po yun scam. Namumuro na yung scam sa atin kaya let's say no to scam, ano ba yan? At sa mga nagbabalak po na mag-apply dito, ay be careful lang po sa mga kumpanya na pag-a-applyan po ninyo. Lalo ngayon na peak season ang pagkuha nila ng mga guro dito sa Vietnam. At dyan po nagtatapos ang ating video. Like for part 2.